Gagastos ka isang beses lang. Pwede rin daw gamitin ang proyekto ng mga testigo sa Maguindanao Massacre para sa kanilang karagdagang proteksyon. Magiging pabor din yan na para sa ating mga witnesses kasi hindi sila matatakot. Kaya kailangan lang malinaw yung focus no resolution ng ating mga camera. Ayon sa BJMP, suportado ng Korte Suprema ang nasabing proyekto. Patunay dito ang inaasahang paglabas ng implementing guidelines ngayong buwan para magawa ang telehearing sa mga high-risk detainees. Sabi ng NCRPO, pwede raw itong gamitin sa mahigit 400 akusado sa Maguindanao Massacre. Mawawala lahat yun. Ang eskorta na lang natin will be the witnesses plus the Judge Reyes. Tiniyak ng BJMP na gagawin nila ang lahat para maging maayos ang proseso ng kaso ng mga akusado sa Maguindanao Massacre. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Time out! Binueltahan ni Floyd Mayweather Jr. si Manny Pacquiao kasunod ng paninisi ng kampo ni Pacman sa kanya dahil sa naudlot nilang laban. Samantala, wala pa rin tiyak na makakalaban ang pambansang kamao. Makitime out muna tayo kay Chino Trinidad. Matapos mapag-aralan ni pound for pound king Manny Pacquiao ang maaaring kahinatnan ng laban kung pinili niya ang WBA Super Welterweight Champion na si Yuri Foreman, napagpasahan ni Pacman na humanap na lamang ng ibang makakalaban sa darating na Marso. Masyadong malaki ang agwat sa tangkad ng 5'11" na si Foreman na kailangan ding habulin ni Pacquiao sa timbang na 154 pounds na lumang malayo na sa kasalukuyang timbang ni Manny. Nais na ring depensahan muna ni Pacquiao ang kanyang WBO welterweight belt na kanyang nakuha ng pigilan niya, si Miguel Cotto. Lumutang ang pangalan ng kanyang mortal na kalaban na si Juan Manuel Marquez, isa rin sa mga nais ni Coach Freddie Roach na kaharapin ni Manny sa Marso. Ngunit matumal daw ang labang ito, ayon sa tagapayo ni Pacquiao na si Michael Cons, dahil sa kakulangan ng entertainment value ng trilogy laban kay Marquez. Ang pinakahuling lumutang na pangalan ay si welterweight contender Joshua Clottey na nakilala dahil sa kanyang ipinakita kay Miguel Cotto noong isang taon. Lubhang nahirapan si Cotto na nanalo lamang sa pamamagitan ng split decision kontra sa tubong Ghana Africa na si Clottey na may tangang 35 wins at 3 losses na record. Sinisi naman ni Floyd Mayweather Jr. ang kapo ni Pacman sa pagkakaudlot ng laban nila. Dismayado raw siya sa nangyari at bakit daw sa kanya ibinubunto ng sisi. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. 11 na ang nare-recover na bangkay mula sa lumubog na MV Kathleen B ang masaklap sa kasagsagan ng retrieval operation sa ilalim ng dagat. Isang diver ng Philippine Coast Guard ang inatake sa puso at namatay. Nakatutok si JP Soriano. Sa pagpapatuloy ng retrieval operation sa lumubog na MV Kathleen B sa Limbones Island, Cavite ngayong umaga, unang sumisid ang mga divers ng Philippine Coast Guard Special Operations Group na sina PO3 Armand Bonifacio at PO2 Saturnino Cahilig. Sa unang sisid sa lalim na 221 feet, nakuha nila ang labi ng isang babaeng nasa edad 20 hanggang 25. May suot na printed white shirt at itim na pantalon. Muling sumisid sina Bonifacio. Pagdating daw ng 140 feet ay biglang nagkaproblema sa paghinga si Bonifacio. Agad namang sumenyas ang partner niyang diver sa mga standby divers. Pag-ahon, nakitang wala ng malay si Bonifacio. Agad siyang ipinasok sa tinatawag na decompression chamber para bigyan ng agarang lunas. I wanted to speed up his ascent. That would put him more on a very uncompromising situation pagka nag-speed up siya. So pinipigilan siya. Although ina-assist na siya sa pag-air. So, hindi namin alam kung we check the equipment, it's not the equipment. Agad itinigil ng Coast Guard ang retrieval operations. Pagdating sa Coast Guard, agad pumwesto ang mga ambulansya. Di agad na ibaba si Bonifacio dahil sinubukan pa siyang i-revive pero nang ibaba na. Di na umabot ng buhay si Bonifacio sa ospital. Alas 3:40 ng hapon nang ideklara siyang patay sanhi ng cardiac arrest. Titignan daw ng Coast Guard kung may physical problem ang diver o kung may problema ang ginagamit nilang tangke. Yung sa deep sea diving may requirement yata ng mixed gas doon at helium. Pero merong silang ginagamit na improvise. Ito yung ingenuity nila para lang magkaroon ng
sapat o yung requirement do sa deep sea diving. Bakas sa mga taga-Coast Guard ang pagdadalamhati sa sinapit ng kanilang kasamang si Bonifacio na ilang beses nang tumulong sa mga search and rescue operations noong bagyong Ondoy at Pepeng at maging sa MV Princess of the Stars. Ang ilang kaanak ng biktima, galit na nagpunta sa Coast Guard nang malamang ititigil muna ang retrieval operations. Pero pakiusap ng Coast Guard, intindihin din sana ang lagay nila, lalo pat nalalagay din sa peligro ang buhay ng mga diver. I-assess po natin yung cause nung naging problema dun sa kasama namin isa. And then from there, magkakaroon kami ng Are we going back tomorrow? not yet, until after makakuha namin yung result ng autopsy. Sa ngayon, 11 na ang na-recover na labi sa MV Catalin B, habang 17 pa rin ang nawawala. Dahil sa nangyaring insidente, pansamantala mo na ititigil ang retrieval operation sa MV Catalin B habang pinag-aaralan pa ang tunay na nangyari. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Exclusive! Pinay, inareklamo ang asawang Norwegian matapos ikalat ang sex video nila sa internet. Babala sa mga magulang sa China, bata na tusok ng chopstick sa ilong na tumagos sa kanyang utak. Cast ng Ang Panday, muling nag-victory party. May part 2 raw ang pelikula. At Snooki Serna, nagkwento tungkol sa mga huling sandali ng inang si Mila Ocampo. Tutok na dito sa 24 Oras. At muli po, yan ang ating balikan sa Quiapo, sa harap ng Quiapo Church. Makikita po natin, dumadagsa na talaga mga deboto sa ating Poon Nazareno, paghahanda para sa gaganaping prosesyon bukas sa mismong pista ng Poon. Samantala, ang Poon Nazareno po kasalukuyang nasa Quirino Grandstand. Ang ating po naman napapanood ay ang pila para ang mga deboto ay maaari nang humalik sa Poon gaya ng tradisyon.